Halos kalahating milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush ang nasabat ng Manila Police District at Station 5 Drug Enforcement Unit sa dalawang magkahiwalay na buy-bust operation kagabi. Sa unang operasyon sa Bonnie Avenue, Mandaluyong City, pasado alas 6 kagabi, nabilhan umano ng 28 grams na kush ang subject ng buy-bust na si John Carlo Nagit alias Trops na isang estudyante. Hinuli rin ang 4 pa niya umanong mga buyer na mga estudyante rin. Ikaw daw yung nabilhan ng kush? Opo. Online? Opo. So, paano mo binibenta yan sa mga buyer mo? Naalok lang po. Sino madalas bumibili sa'yo? Mga estudyante po. Bumibili rin kayo kay Drops? Opo. Ng push? Opo. Magkano mo binibili? Nasa 1,000 po. 1,000 kada. Grams. Sa kabuuan, 112 grams na suspected kush na may halagang 168,000 pesos ang nakuha sa mga suspect. Sa ikalawang buy-bust operation naman alas 10 kagabi, nahuli ang 2 suspect at 3 menor de edad na babae sa isang hotel sa Escriva Drive, Pasig City. Ayon sa mga pulis, nabilhan umano ng 1,000 pesos na halaga ng kush ang subject ng buy-bust na si Nico Alonzo alias Boss. Hinuli rin ang umano'y buyer niya na si Julius Edward Capili na itinangging bumibili siya ng kush. Bilang ka raw kanina, Opo. magkano binili sa'yo ng mga operatiba? 5 pounds po. Bumibili ka rin ba ng kush? Hindi po. kay Boss? Hindi po. Alam mo, nagbibenta siya ng kush. Dati po. Tumatawag, sir. Dati po. Dati. Hindi ko po alam na may ganun. Sa kabuuan, 168 grams na hininalang kush na nagkakahalaga ng 252,000 pesos, kalahating gramo na hininalang shabu na may 1,000 pesos estimated value at mga drug paraphernalia ang nakuha sa mga suspect. Ayon sa MPD Station 5, ang mga nahuli nila noong suspect ang nagturo sa mga ngayoy nahuli nila. Galing umano sa ibang bansa ang mga kush na ipinapadala umano sa mga suspect sa pamamagitan ng courier. Ang assessment namin dito is part ito siguro ng maramihan, tapos inuunti-unti lang na binibenta. Alamin pa raw ng mga otoridad kung may malaking sindikato ang nasa likod ng pagbebenta ng kush. Maharap ang 7 suspects sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At 3 menor de edad naman ito turn over sa DSWD. Itong unang balita sa Mandaluyong at Pasig City, Von Aquino reporting.